After ko mapalitan ito ng tie rod, rack end, upper ball joint at shock absorber, sinabihan ko si customer na ipaalay niya itong sasakyan niya. Kaya ang ginawa ni customer, kinabukasan nga, ipinaalay niya na itong sasakyan niya. Ang problema, tumawag sa akin si customer na meron pa daw sira itong sasakyan niya at sinisingil siya ng 17,000 mahigit. Kaya para wala nang mahabang usapan mga boss, after 2 days nakapagkita ako kay customer, sinamahan ko siya magpa-align at dito na yon. Sabi ko sa gagawa, check upin niya muna ito bago niya i-align kung meron niya itong sira o wala. Ito nga pala yung quotation nila mga boss dun sa nagsabing may sira itong sasakyan. Pakita ko lang sa inyo. Tandaan nyo lang mga boss, ang layo nitong video hindi para manira kundi para mawarningan kayo na sana mag-iingat kayo. Alam ko mga boss na merong masasaktan dito at magko-comment na naman yan ng kung ano-anong masasama sa akin. Pero okay lang yan kasi nakikilala ka namin. Sabi naman ng Diyos yun yung gumagawa ng masama kahit hindi mo yung pangalanan, magre-react yan. Kaya ito na mga boss, ipa-check up ko na ito sa mag-a-align kung meron pa itong sira para siya na yung humatol kasi pag ako bias. Kalog? Yung nag-check up may kalog. Wala sira? Wala eh. Yung nag-check up may sira. At dahil okay naman dito, sa kabilang side naman siya nag-check up. Wala to. Walang kalog. Dahil wala namang sira mga boss, pinawheel alignment ko na yan. Ang problema, naabala ako, pati si customer naabala sa biyahe niya. Salamat! Magandang araw mga boss, napalitan na raw yung pyesa ni customer dito sa pang-ilalim niya. Kaya lang, nung pinipihit niya yung manibela, ganun pa rin, andyan pa rin yung ingay. Ano? Alam niyo ba mga boss na napakalaki na nagastos dito ni customer dahil pinalitan ito ng mga pyesa sa pang-ilalim niya. Pero yung kalampag at vibration dito sa ilalim, pati ang ingay hindi nawala. Actually yung pera lang talaga yung nawala. Swerte! Ito mga boss, ipinakita sa akin ni customer yung mga pinagpapalitan na pyesa dito sa pang-ilalim niya. Lahat yan mga boss good. Ang masakit ang mga pagpalit na pyesa na ginawa dito, pair. Kaya napakalaki ng nagastos ni customer. Biro mo yung pyesa na yun mga boss, walang damage. Unang-una mga original pa yan. Chinek ko maigi itong shock mounting niya mga boss, wala talaga akong makitang problema dyan. Pati itong rack end mga boss, pinalitan din. Wala naman niyang kalog. Kita nyo wala naman nakagalaw-galaw. Pinipihit ko nga itong bola niya, binabalik ko, ang tigas Malaki harap yung customer niyan. Pinatesting ko nga kay customer kung kaya niya. Sabi niya matigas pa Sabi ko bakit mo pinapalitan? Ganon din itong tie rod mga boss Tingnan niyo mga boss matigas pa, hindi ko magalaw. Pati nga itong stabilizer linkage, dinamay pa sa pinalitan Ang mahal-mahal niyan. Siya nga pala, hindi paninira itong ipinapakita ko. Gusto ko lang maging aware ang mga customer. Ito naman yung pangalawa. Dahil sa nagkaroon ito ng kalampag at lagutok dito sa pangilalim sa harapan, ito yung mga pyesang papalitan ayon sa nag-check up. Ako naman na mag-check up, kalugin ko itong gulong. Walang problema sa rack end tsaka sa tie rod. Paangat ko naman yung gulong mga boss sa pag-check up. Wala ring kalug sa bearing yan at sa ball joint. Kahit sa longer arm, walang problema. Kaya tanggalin ko na lang itong gulong para sigurado. Pasensya na kayo mga boss, kulang sa budget si customer kaya sa akin niya ipina-check up. Check ko ulit itong tie rod mga boss, pati itong rack end. Tignan nyo, ang tibay walang kakalug-kalug itong tie rod pati yung rack end. Ang sira nito ayan mga boss, yung shock absorber. Pumutok na yan mga boss, kaya yung fluid lumabas. At dahil wala ng fluid yan, magkakaroon talaga ng kalampag yung sasakyan mo dito sa passenger side. Nakakala mo naman napakarami ng sira dito sa pangilalim ng sasakyan mo. Kabit ko na itong gulong dito sa kabilang side naman ako mag-check up. Pag pumihit daw si customer ng manibela dito sa passenger side, nakakarinig daw siya ng lagutok. I-check ko yan mga boss. Inangat-angat ko itong gulong. Walang problema sa bearing, pati dito sa ball joint. Wala siyang uga. Kaya ang ginawa ko dyan, inuga ko naman pakaliwat kanan itong gulong. Ayun, kung makikita nyo, may kalug itong gulong niya. Ang possible na panggalingan niyan, yung rack end o kaya naman itong tie rod. At para sigurado mga boss, hilahin ko itong gulong palabas. Para makita nyo kung anong pyesa yung may uga dyan. Nakita nyo yung rack end, malakas yung uga niya, kaya meron siyang lagutok. Mga boss, ang point dito kung ano ba talaga yung sira, hindi para idamay lahat. Rack end lang ang sira nito Isang side lang na rack end. Ay, ganun ba? Opo. Ito naman yung pangatlo na namuntikan ng mapagastos ng malaki. Dahil nga ayon sa nag-check up, may sira daw ito. Pero wala naman itong kalog or sira. Gamit ako ng tubo, iangat-angat ko itong gulong kung may sira dito sa ball joint. Wala rin namang kalog. Sa estimate kasi 34,000 daw yung gagastusin. Sira daw kasi yung rack and pinion nito, yung shock absorber at yung suspension bushing. Both side naman chinek up ko, pero ang nakita ko lang na may problema yung shock absorber.
patunayan ko sa inyo mga boss na sira itong shock absorber niya. Lagyan ko ng tubo dito sa ilalim ng gulong, tsaka ako iaangat-angat yan. Lambot na yung shock mo. Di ba? Opo, Yan, siya oh. pala. Kita mo? Opo. Ayan ang totoong may sira, yung shock absorber lang. Pero itong suspension bushing niya, okay na okay, walang problema dyan. Yan. Wala, tigas eh. Abate. Wala, yung tigas-tigas ng busing eh. Sabihin, talagang ano lang. Kabig mo na bela, kabig. Dito naman ako sa kabilang side ng bushing niya mag-check up mga boss para makita rin ni customer na wala yung sira. Wala, iba yun. Oh. Eh, isang busing oh. Pagbiyak kasi itong bushing mga boss, itong arm niya, gagalaw-galaw yan pag sinikpot ko ng tubo. Kaya tuwang-tuwa si customer nakaligtas yung 34,000 niya. Ito naman yung pang-apat, kaya lang nadali na. Grabe naman nangyari kay customer. Ato, dito na lang tumirik, sir? Doon po sa may Petro. Yun naman, tinulak nyo. Hindi naman po, pinalamig ko lang. Galing pa ng probinsya si customer at kahit naalanganin siya, pinilit niya pa rin dalhin itong sasakyan niya. Ang problema nang malapit na siya dito sa lugar ko, yun lang, tumirik na siya. Ang problema kasi nitong sasakyan niya, bukod sa palyado na, nag-overheat pa. At ang masakit, malaki na yung ginastos ni customer at marami na isang pesang pinalitan pero ganun pa rin. Iscan ko muna ito mga boss bago ko simulan yung trabaho. Kasi nga, ayon kay customer, nalinis na yung throttle body nito tapos yung mga sensor nalinis na rin. At yung mga spark plug, kailan lang din yan napalitan tapos yung 4 na ignition coil nito, napalitan na rin. Pati yung radiator, water pump, bago na rin. Kaya lang, overheat pa rin daw at palyado. Ginamitan din daw ito ng scanner. Actually mga boss, galing pa si customer ng Giginto, Bulacan. Ang problema, nung dumating sila dito, dinay-off ko talaga yung sarili ko at hindi ako tumanggap ng trabaho. Dahil nga sa tumaas yung dugo ko mga boss, umabot siya ng 160/95. Gustuin ko man tanggihan si customer, wala na akong magawa kasi tumirik na yung sasakyan niya at nandito na. Pindutin ko na nga itong report mga boss para malaman ko kung ano yung lumabas na problema. Yun lang, meron siyang misfire dito sa cylinder, yung number 3. Wow naman, parang teka lang, nagmi-misfire din. I-check ko na nga yung makina nito mga boss para malaman ko kung ano pinanggalingan ng pagpalya pati yung pag-overheat niya. Ito naman yung panglima mga boss, kaya lang napagastos na yan. Mag-road test muna kami ni customer dahil bago na daw yung 4 na shock absorber nito, pati yung mga support dito sa makina at transmission. Ang problema, yung ingay na gusto niyang mawala pag dumaan siya sa hams, nandun pa rin daw. Nang ibinalik niya sa gumawa dahil nga sa may ingay pa rin, kailangan daw itong palitan ng steering rack assembly dahil nga sa dun daw nanggagaling yung ingay. Hindi ko na naipakita sa video mga boss pero nung chinek ko yung tie rod at yung buong steering rack assembly niya, wala naman siyang problema. Wala naman siyang kalog. Okay din yung bushing ng steering rack. Mag-road test na nga kami. Ay, yung mga ganyan, yan, yung mga bagsak na ganyan, yan, ganyan, yan. Wala daw, hindi daw lumabas yung ingay, sabi ni customer. Okay, mga ganun, wala yun. Wala. Yan, yung ganyan. Tingnan natin kung ano tutunog po. Siya nga pala mga boss, yung full video nito nasa channel ko. Ano ba tunog ganito? Mas Matining? hindi po, mas Ito mga boss, parang hams yung daraanan namin. Maririnig namin ni customer yung lalabas na ingay dyan. yung pakinggan niyo po yung mahina lang yun. Yun. Yung tunog na yun. Parang ganyan, sir? Parang ganun po. Balik na tayo. Narinig ko sa left side eh. Ano po ba yung naramdaman niyo pong yun? Sa parte ng ano yun, sa parte ng preno yun. Sa parte ng Ito naman yung pang-anim na paggastos na din. Ayon kay customer, pinalitan niya na ito ng stabilizer linkage at suspension arm bushing. Kaya lang, mayroon pa rin lagutok. Kaya dinala niya sa akin para ako naman daw yung mag-troubleshoot. Una, chinek ko muna itong pinalitan na lower arm bushing. Ayan mga boss, kung makikita nyo, chinecheck ko yan kung malambot itong goma dito sa lower arm bushing na inilagay. At ito nga mga boss, pag check up na ginawa ko dito sa bushing, okay naman siya, walang problema. Kaya dito na ako mag-check up sa suspect ko, itong stabilizer bar bushing. Ayan mga boss, kung makikita nyo, meron siyang kalog. Ipinapakita ko lang po yan sa customer. Yan, nakita mo ang busing ha. Oh, lambot oh. Bakit yung pumapalo-palo eh? Tuk-tuk-tuk, gumaganon. Yan mo. Oh, ayun oh, gumagalaw. Luwag, nakita mo, galaw.
No, hindi dapat nakakalampay yan eh. Ayan, pag binalik ko yan, ayan, tingnan mo. Oh, balik na, oh, luwag oh. Nakita mo, di ba? Nag-aatas sa bante siya. Hindi napansin nung gumawa yan. Oh, ayan, tingnan mo. Oh, ayan ha. Oh, di ba? Busing lang yan, pero tumbakal, pag humampas, lalagutok yan. Kasi ito humahampas-hampas to. At para mapatunayan ko kay customer na dyan nga nang gagaling yung lagutok, tatanggalin ko itong nut dito sa stabilizer linkage. Number 14 yung socket wrench na ginamit ko dyan. At dahil sa natanggal ko na itong nut, i-disengage ko na itong stabilizer linkage dito sa shock absorber. Tapos uugain ko naman ngayon itong stabilizer bar para marinig ni customer na ayan na yung lumalagutok. Ayan, sir, oh. Halika, paano makita mo? Maganda kasi yung, ako kasi magagawa, gusto ko yung may ebidensya eh. Apo. Para hindi kawawa yung customer sa gasto. Ayan, natin kami yan ha. Ang laki ng play. Diba? Wala ko dapat play yun. Wala talaga. Kaya nga may busing yan eh. Ito naman yung pump ito, mas malala ang problema. O mga boss, mag-ingat kayo. O tignan nyo ito, pinalitan lahat ng pangilalim niya. Hindi ko ma-sure sa pandinig ko kung 2 weeks ba or 2 months yung sinabi niya na kapapalit lang nitong pyesa. Nang dinayagnos ko, naramdaman ko itong tie rod niya, meron tumutunog or meron siyang kalog. Sabi nga ni customer sa akin, bago daw ito eh. Wala naman siya magagawa. Diyan ko na-trace yung ingay eh. Tanggalin ko itong tie rod niya dito sa steering knuckle. Pansinin nyo mga boss, kahit bago pa medyo alog na itong tie rod at itong boot niya sa tie rod, sira na. Alam nyo kung anong dahilan? Pwede, yung hindi pwede. Unang-una, yan tie rod na yan is hindi para dyan, maliit. Tignan nyo oh. Maluwag siya, kaya mangyayari, lalagutok talaga yan. Dahil nga magkaiba sila ng sukat oh, di ba? O kita nyo naman sa sukat, magkaiba. O ito yung pinabil ko kay customer, di ba? Tama. Ilagay ko na yan dito sa rack end mga boss. Siyempre naman may tandayan para hindi magbago yung alignment. O tingnan nyo, pagsalpak ko dito sa steering knuckle, o di ba? Pit na pit siya, wala siyang kalog. Kaya hindi agad yan masisira. Ang masakit kasi, maliit yung ilagay na tie rod. Kaya nangyari, kawawa yung customer, gastos siya ulit. Gusto niyang balikan yung gumawa. Kaya lang sabi ko sa kanya, mapupunta lang yan sa pagtatalo. Actually, sa law office nagtatrabaho itong may-ari ng sasakyan. Sabi ko nga, charge to experience na lang. Total, bago naman yun nilagay. Mali nga lang.